Kung ang mahal niyang bayan ang siyang pahihirapan, siya'y parang isang leon na lalaban. Ngunit katotohanan, pag buhay ang inutang mo, ay buhay din ang siyang kabayaran. Leon Guerrero, Leon Guerrero, ngayon ay leon ng dating kordero. At kung tungkol sa bayan ang siyang paglalabanan, siya'y handang-handa hanggang kamatayan. Pinahanga mo ko, Leon Guerrero. Isa kang tunay na lalaki. Pero sa pagkakataon ito, wala ka naligtas. 5 kaming batikan, laban sa isa. Kaya tingnan kong bilis mo. Manda ka! Kaya pala may patalim pa eh. Kita mo na. Ito. Ganda. Ikaw ba alam mo kung paano gamitin ito? Ha? Ano ba? Ba't di ka sumagot? Baka gusto mong ginitan ka sa leg? Ha? Ha? Order ninyo, Gatas. gatas ng baka o gatas ng kalabaw? Gatas ng kambing. Sandali lang ho. Kayo pala pangkantang gatas, ha? Magkakasama ba kayong tatlo? Ha? Nahilaw ko sa inyo, eh. Nagkakarnabal ba kayo? Ayaw sumagot. Baka naman nahihiya. Ha? Hoy, kambing! Anong ginagawa mo sa karnabal? Tumutuloy sa alambre o kumakain ng apoy? Ikaw, Kalabaw. Ikaw ba yung binabara sa kanyon? Ha? Kayong naapi dadamayan ng tatlong barahang matatapang. Samanan ng ating katarungan, ang tatlong barahan ay asahan. Tatlong baraha walang talo,
Siya rin ang patawag sa akin, Ako rin. Siya rin ang pakay ko. Paano nangyari yun? Matulog na nga tayo. Naguguluhan lang ako sa mga nangyayari sa atin eh. Niya ang bayang ito. Hanggang pag nakawan niya ang aming munisipyo, wala siyang itinira. Kinamkam niyang lahat ng buwis ng taong bayan. At halos lahat na ng aking mga pulis ay kanyang pinatay. Ibig kong hanapin niyo si Victor Ariston. Dalhin niyo siya sa akin. Kinakailangan panagutan niya ang kanyang pagkakasala sa taong bayan. Saan namin siya matatagpuan? Ayon sa aking huling balita, siya ay nagtatago sa bayan ng Santa Catalina. Yan ang tulugan nyo. At tungkol naman sa pagkain, dadalang ko na lang kayo. Salamat ho. Napakasuplado naman ng Tonyong yan. Kaya pala parang balingding ang mukha. Ang asim. Oo nga. Siguro hindi niya gusto pagdating natin dito. Bakit yun naman pinagsususpecha ng masama yung tao? Di ba yun narinig? Hahatiran pa tayo ng pagkain. Oo, narinig namin. Oh, edi mabait yung tao. Kaya mali hinala nyo. Halina kayo, pahinga na tayo. Mabaksik talaga ang kamandag ng ulupong na yun. Sa pilitan niya. Nakakatuwa rin pangalan ng magkakapatid, ano? Biruin mo, lahat kami tatlo Maria nagsisimula pangalan. Kagaya ni ate. Maria Teresa ang tunay niyang pangalan. Tapos ako, Maria Elena. Tapos yung bunso namin kapatid, Maria Cristina. Kumisan nga kung tawagin kami ni Papa, 3 Maria. Mabait naman ang papa mo. Kaya ako nagtataka kung bakit marami pa siya nakakagalit na tao. Hindi niya maiwasan yon. Mahal niya ang politika. Kaya nang manalo siya bilang alkalde, nagsimula ng gumulo aming buhay. Kaya naisipan ni Papang humingi ng tulong sa inyong 3 para manumbalik ang dating katahimikan sa bayang ito. Mapanganib ang kalaban ni Papa. Kaya ibig niyang pag-aralan niyo munang mabuti ang inyong gagawin bago kayo makipagkita kay Mr. Ariston. Pinangako ko naman sa papa mo. Nakapaganda na kami. Gagawin namin ang aming magagawa upang mapanagutin si Mr. Ariston sa kanyang mga kasalanan. Teka nga muna. Bakit ba nauwi sa seryosong usapan natin? Mabuti pa kaya eh. Tanggapin niyo ang mga sandatang ito. Alam namin na higit na kailangan niyo ito para maipagtanggol ang katarungan. At alam namin na gagamitin niyo lamang ito sa mabuting layunin. At sana sa pamamagitan ng mga sandatang ito ay magtagumpay kayo. Hindi ka nagkamali ng pagpili mo sa akin. Kapag akong nagtrabaho, tiyak na walang paltos. Papalam na kami, alkalde. Nakahanda na ng aming sarili. Anong ibig niyo sabihin? Marami na akong binanggit. Maring hindi na kayo maniwala. Pero, iharap ko sa inyo ang taong magpapatunay sa aking sinasabi.
Antonio? Ako nga. Anong ginagawa niyo rito? Huwag kayong magtataka. Naparito ako upang siyang mapatunay sa katotohanan. Talagang kay Mr. Ariston ako nagtatrabaho. Sinadya ni Alkalde na ipatawa kayo upang ipapatay lamang at idiin kay Mr. Ariston ang kasalanan para mawala siya sa labanan sa darating na halalan. Alkalde, anong ibig sabihin nito? Hindi ko na kailangan magkunwari pa. Dahil alam ko sa oras na ito, ay alam nyo na rin kung ano talaga ang aking binabalak. Alkalde! Hayaan nyo na ako magpaliwanag sa kanila. Julio Valiente, Jerónimo, Leong Guerrero, tatlong baraha daw. Alam niyo ba kung bakit kayo pinatawag ng alkalde? Para patayin! Kayo ay kinakasangkapan lamang niya para ang kininang bayang ito sa habang panahon. Dalawang ulit niya kayong pinagtangkang papatay. Dahil sa kayong mabibilis, magagaling, yan ang nakapagligtas sa inyo. Ngunit para sa akin, bilang DC Alkalde ng bayang ito, iba utak ito. Huh? Leon, iba. Hindi ako marunong mabigo. Tulad nga ngayon, paano kayo makaliligtas? Sa mga kanyo ng baril na nakaumang sa inyo. Paano? Sabihin niyo sa akin! Si BC ang may utak ng mga pangyayari. Kaya sa kanya ko pinaubaya. Ang buhay niyong tatlo. Ngayon ako naniniwala sa sinabi ni Mr. Ariston na ikaw palang hari ng mga ahas sa bayang ito. Huwag kang masyadong matapang. Baka mauna ka pa sa dalawang kasama mo. Hoy! Huwag mo akong biruin ng ganyan. Baka nakalimutan mo na ikaw ay busy alkalde ko lamang. Bata pa ako, alkalde. Mahaba pa ang panahon para ako maging hulyanin. Bakit? Ano ibig kong sabihin? Matagal na akong nasa ilalim ng iyong pakpak. Ngayon naman, panahon na para ako lumipad. Ulol! Anong ibig mong mangyari? Palitan ako? At ikaw ang maging alkalde? Eksakto ang sinabi mo. Juan Reyes. Ako ang gumawa sa'yo? Ako rin ang sisira sa'yo. Hindi mangyayari yan. Amo! Ano ba gagawin ko sa tatlong ito? Alagaan mong mabuti ang tatlong Mariang yan. Ako na ang bahala sa kanila. Ayos lang, Amo. Halika! At tungkol naman sa inyong tatlo. Meron ako natatanging sorpresa para sa inyo. Itong.
Handa mo ng palabas. Baka mamatay na sa hirap ang mga hayop na ito. Bakit mo? Di ba ganyan ang gusto mo mangyari sa kanila? Ulol! Hindi ganyan kakitid ang utak ko. Kaya ako pinahirapan ng 3 bara para pumayag sila. Naaminin nila ang pagkamatay ni Alkalde. Ako! Sensya ka na mo. Isip-pipis kasi yan eh. Tumigil ka! Isa ka ba? Kayo! Makinig kayo lahat! Mabalik tayo sa ating kuta mamayang gabi! Magkakaroon tayo ng salo-salo! At ipagdiriwang natin ang karawan ng aking kapatid! Mapisa mo itlog mo wala pa sa oras. Nainip na ako, Utol eh. Kung hihintayin ko siyang mag-retiro, tsak na maghihintay akong napakabang panahon. Kung sa bagay tama rin ang ginawa ko. Pagkatapos yung magsaing, ako na lang kumain. Teka muna, ano naman sabi mo? Dahil itong mga huling araw, masyado siya naging matatakting. Natatakot siya sa multo, kasi siya na rin nagbayagwa. Kaya tinapos ko na siya para manahimik na siya tuluyan. Bilib talaga ako sa'yo, kuya. Ginagamit mo yung utak. Ang bala ko sa 3 anak niyong mga dalaga. Pinag-iisipan ko pa nga yan. Ang mahalaga sa akin, kung paano ko tetipokin ang mga kumag nito. Bukas ng umaga, sa harap ng tao. Totoo ba itong sinabi mo? Oo. Di si Alkalde niya ang pumatay sa kanya.
At tungkol naman sa 3 bara, nanganganib na rin ang buhay nila. Kailangan kumilos tayo. Arsen mo! Bakit po, Mr. Ariston? Ihanda mga tauhan. Bukas ng umaga. Pagsikat ng araw, sasaraki tayo. Opo, ngayon din po. Sandali lang, Mr. Ariston. Sama na rin natin sa ating pagkikipaglaban ang 3 anak ni Alkalde. Wala silang kinalaman sa totoong pangyayari.